Guys, welcome dito sa The Sun Tarot, sa Barbello, Goddess Barbello channel. Ang reading nito ay for collective. You know what is collective? Collective is kung sino lang ang mapipik yung energy. So yan. So your energy at this time. Balance, justice. Ngayon ang panahon na tigsingil ng hustisya kung may ginawan kung may ginawan sa family mo na injustice or kung ginawan ka ng injustice, unfair, unrighteous, evil, or scheme and deceit ng mga evil na tao. Seven of Wands in the reverse. You are not defensive. You are no longer defensive right now. Ibig sabihin, you don't have fear right now, or hindi ka nakaramdam na para na-threaten ka na you need to defend yourself. You need to be defensive. Na you will act defensive. Hindi na ganun. Balance ka pati with the justice card. Alam mo na mabigyan ng hustisya kung merong injustice na ginawa sa iyo, o evil, o harm, or deceit, and tricks, or any plots of enemies against you. Ano pa ang embody mo energy ngayon? One more. That's why hindi ka mapaklouded yung isipan mo, hindi ka ma-stuck. Ngayon, hindi ka stuck ngayon eh. Nagagawa mo yung gusto mo, walang nanggugulo sa isipan mo, walang confusion, walang nagfa-fog, walang influences ng iba or evil influences sa mind mo. Yun ang isang nagpapastak sa tao. You're kind-hearted, loving, sensitive, soft, and feminine yung energy mo. Caring, unintimidating, nabulol ako. Unintimidating. Hindi ka nakaka-intimidate. Yung gano'n. Unintimidating. Yan, ganyan. Hindi nakaka-intimidate. Yan. And Knight of Cups. Hindi ka masuyo ng iba. Hindi nila ma-sense sa'yo yung gusto nilang i-sense sa'yo. Hindi nila ma-offer sa'yo yung gusto nilang i-offer sa'yo na, of course, yung magpa-clouded na isipan mo para ma-stuck ka. What's with the Knight of Cups in reverse energy mo? You're rejecting their offer. Oh. See? Yung mga offer nila sa'yo na magpa-stuck sa'yo, yung mga sinesend nila sa'yo, yung offer nila ng mga negative energies nila, harmful energies, black energies, ano ba itong mga ino-offer nila sa'yo na nire-reject mo, mga negative energies? Mga negative energies nila. So, see? At kung ano pa yan, isa lang yung negative energies. That's why stable ka. That's why hindi clouded yung isipan mo. That's why hindi ka stuck. That's why determined ka, positive, and courageous, and you feel secured. Matibay yung pundasyon mo. And hindi nila, dahil hindi
Dahil hindi kanila mapaklouded yung isipan mo, that's why hindi ka cold, hindi ka unemotional right now kasi walang naka-clouded na mga negative energies ng iba. Hindi nila masisense sa'yo, hindi mo tinatanggap, nire-reject mo yung mga negative energies nila o nare-reject ng aura mo yan. Kaya nga hindi ka nila or nire-reject pati ng energetic field mo. Hindi mo tinatanggap, hindi mo natatanggap, nire-reject. Ano yun? Dumideflect? Hindi siya dumideflect. Ano nangyayari sa mga negative energies nila at yung mga sinesend nila sa'yo ng mga negative energies at kung ano pa, ng mga harm at distractions o kung ano ba yan, bumabalik sa kanila. Pahalang. Pwede bumalik sana, ulitin ko nga. Bumabalik pa sa kanila ang mga negative energies ng mga nagsisend sa'yo ng negative energies. Pahalang 50-50 siguro. O ano ba yan, upright? Hindi bumabalik sa kanila, hindi mo lang natatanggap. Nadidispel, parang gano'n, nadidispel siya, nalulusaw ba pag dispel Pwedeng nadidispel, palang naman to ano nangyayari na sa mga sinesend na sa'yo? Na-reject mo sa kanila pumapasok. Tingnan natin Hindi talaga hindi mo lang natatanggap. Nare-reject ng energetic field mo ba yun? Or aura mo? Energetic field mo or aura mo pati. Pwedeng nawawala ng visa. Ganun. Yung mga sinesend nila sa'yo. Nawawala ng visa, guys. Yan. Nawawalan siya ng visa. Yun ang tamang term. Oh my gosh. Nawalan siya ng visa. In-embody mo pa energy ngayon. Bukas ang third eye mo. Malakas ang senses mo, kaya bukas yung third eye mo. Parang you're so sensitive right now. Di ba may Queen of Cups pa kanina? Sa energy mo. You feel everything. Walang blockage sa mga senses mo. Or, sa pakiramdam mo, sa pati na din sa third eye mo, nabukas yan siya. Walang nagbablock dyan. And you feel calm, relaxed right now. Walang tension. You feel at ease. Para ba nasa tubig ka? Kunwari para ka nasa tubig na parang alam niyo yung pakiramdam. Pag nasa tubig kayo na nakalublob sa tubig. Na parang you feel calm, relaxed, healed. Parang ang gaan, parang komportable ka, parang masarap sa pakiramdam, parang ganun, you feel calm and relaxed talaga. Yung ganun Kasi balance energy mo pati. Ano pa ang energy mo ngayon? Queen of Water. Ano pa rin? Queen of Cups kanina. So, pare-pare na Queen of Water. So, Queen of Cups. Talagang soft, sensitive, feminine, empathetic, loving, affectionate, understanding,
um, unintimidating. Hindi nakaka-intimidate yun. And sensitive na sabi ko na. Madali ka mahabag, madali ka maawa nito pagka ganito. Or hindi nakaka-threaten yung energy mo pag ganito kasi balance. And na-attract mo yung abundance, guys. Ngayon. Nasa water pati. So, na-attract mo yung abundance. Abundant life. Parang papasok ngayon sa buhay mo ang abundance. Ang abundanting buhay. Yan. Papasok nga. Ano yan? Mag-uumpisa na maging abundant yung buhay mo. Simula ngayon. Tingnan natin ha. At madaming offer sa'yo. Kung kaya mag-umpisa na, madaming darating sa'yo. Mga offers, opportunities, choices sa love man o career or trabaho, work, or hanap buhay, any source of income. Simula na maging abundant yung buhay mo. Ano pa? Energy mo ngayon. Binubuhusan ka ngayon ng strong yung crown chakra mo. Binubuhusan ka ng energies from the source. Ano tong binubuhos sa'yo? From heaven ba yan? Pahalang. Parang pahalang yun. Galing sa langit pa yung bumubuhos sa'yo na yan. Yung sa ulo mo. Galing sa langit. Ano yan? Wisdom ba yan? Binubuhos sa'yo? Hindi siya wisdom. Support from heaven. Support from heaven. Hinihil ka. So, strong yung crown chakra mo ngayon. Talagang balance. And, naghihil ka pa ngayon. Hinihil ka ng langit. Kasi, hinahanda ka sa mission mo pagka ganyan. Hinahanda ka kasi sa mission mo. Kaya, hinihil ka. Hinahanda ka sa mission mo, sa purpose mo. Pag maganda may mission or purpose ka. Of course, spiritual purpose. Ano ba ito? Spiritual purpose ba yan? Spiritual purpose yan. Hindi siya yung material na spiritual na purpose or spiritual mission. Ganon yan dito, guys. Kung gusto nyo yumaman, ay alam nyo na kung saan kayo lalapit. Pero hindi ko sinasabi na doon kayo, nalalapit kayo doon, ha? Kasi, yun yung mga ginagawa ng mga yumaman. Karamihan ng mga yumaman talaga to the extreme. Alam nyo kung saan sila lumapit? Sa devil. Sumikat pa sila. Pero yun nga lang, ang kaluluwa nila ay sa impyerno, magdusa, forever. Yun lang. O nag-enjoy sila ng kasikatan nila habang nabubuhay sila. Afterlife, forever do sa eternal life na. So, yan. Alam niyo man nagbenta ng kaluluwa nila doon sa devil. Yung mga namatay na. Matagal-tagal din sila nag-enjoy dito sa lupa habang nabubuhay sila. Nag-enjoy sila ng kasikatan, kayamanan, lahat na ng karangyaan, kasaganaan, abundant na buhay. Pero, tingnan nyo yung parusa doon sa impyerno. Ano kaya yung dinadanas sila doon ngayon? Ito hindi naman pananakot. Let's be realistic, no? Yun lang. Let's be realistic. Kaya nga, habang nabuhay, hindi kailangan maging proud. Kasi tao lang. Ang tao ay creation lang. At, walang dapat ipagmalaki. Kasi tao lang. Creation lang ang tao. Mas maganda pa rin yung maging humble, no?
Ako nga eh, nalaman kong galing ako sa langit eh. Sinabi ng God sa akin at ng Diyos, Jesus Christ at Manghi. Humble pa rin ako. Mas lalo pa nga ako naging humble. Kahit alam kong si Barbelo, bago pa ako naging tao. Kasi, ano mapala mo sa pagyayabang at sa pagmamataas? Diba? Pero, I will stand my ground kung merong abusado at gustong intrude o manghimasok sa buhay ko, mangharm o syempre, because I know what is right from wrong. I will stand for the truth and right. Ano pa? Darating sa'yo. Maliban sa abundance. Ex mo ang darating sa'yo. Mawala na yung pag-aantay. Yung waiting sa connection nyo. Kasi darating na si ex mo. Sino ba yung ex mo darating sa'yo? Ay, parang immature nga lang to. Pero passionate siya, guys. And positive din, active, energetic, driven by excitement and desire niya na mag-take ng action sa'yo or kung ano pa yung desire niya to start, to take action towards you. Meron siyang gagawing action. Ano ba yung gagawin niya action? Towards you ba yun? Oo. Yes, towards you. Para ba naka-restrict ka? Towards you. Kasi, hindi ka makapag-take na action sa kanya. Naka-restrict ka. Or nagpipigil ka. It's your energy. Kung hindi ka man naka-restrict o na-control, nagpipigil ka. Yung kahit na miss mo na siya o kailangan mo siya sa buhay mo or gusto mo siya na makasama sa buhay, ay maaaring nagpipigil ka. Ayaw mong kontakin siya, kaya siya itong magtitake ng action sa'yo. Ano pa ang tungkol dito sa tao na to, sa ex mo na to na mag-take na action sa'yo? Ano ang feelings niya sa'yo ngayon? Feeling connected sa'yo, na destiny ka niya, na nakadestin kayo, na meron kayong spiritual connection. Siya ang may key, ang may susi sa puso mo, na na siya lang ang para sa'yo. Na you are meant to be together kasi destiny to with a fortune. Na swerte niyong isa't isa. Na ikaw talaga ang makatuluyan niya. Naramdaman niya yun. Na ikaw talaga makatuluyan niya. Na ikaw talaga ang destiny niya. So see? Ano pa? Ang iniisip ngayon ng person na to na ex mo na mag-take na action sa'yo. Sa'yo daw mag-take na action na. Iniisip niya na maging courageous and positive. Gold and maging optimistic pati with the color gold. And with the color blue. Ang maging courageous na sabihin niyang totoo. Totoong niya ang nararamdaman sa'yo. Ang mag-reach out sa'yo. Ang mag-offer ng couple love. Yan. Ano pang gustong sabihin sa'yo na ex mo na yan, si X Factor.
You were the best thing in my life. Ikaw daw ang best thing sa buhay niya. I'm so attracted to you. Attracted daw talaga siya sa'yo. Yun ang sinasabi ni ex mo. X Factor. X Factor. Ano pa ang gusto sabihin sa'yo ng ex mo na yun ang mag-take na action sa'yo? Upright ba yan? Walang pa. Puro pa lang. I think it's upright. I'll take it as upright, no? Puro pa lang. Mahal ka daw niya. Talagang feeling at home siya. Ikaw talagang gusto niya makasama kasi komportable siya sa'yo, at home siya sa'yo. Magaan yung loob niya sa'yo, malapit ang loob niya talaga sa'yo. Una, deeply in love to sa'yo na ikaw talaga ang tinitibok ng puso niya. Ikaw lang ang gusto niya makasama sa buhay. Wala nang iba. Alam niya maging masaya siya. Tunay na masaya siya. Tunay na fulfilled and satisfied siya and contented. And so blissful pagkasama ka niya kasi ikaw ang mahal niya. Yan. And ano daw, iingatan ka niya kasi mahal ka niya. Puprotektahan ka niya, didipinsahan ka niya kasi mahal ka niya. At ano pa ang gusto niya sabihin sa'yo? Sobrang attracted siya sa'yo. As in, patay na patay siya sa'yo. As in, patay na patay siya sa'yo. As in, patay na patay siya na makasama ka. As in, para siya mabaliw-baliw sa'yo. Ganun. Oo, para mabaliw-baliw siya sa'yo. At parang mabaliw-baliw siya na matindi yung desire niya na makasama ka. Para mabaliw-baliw siya, gusto ko niya makasama talaga. Ganun. So, ito na lang guys for collective reading. Sa mabaguhan po dito sa aking channel, please subscribe at upin niyong kalimutan i-click ang bell button nang sa ganun i-notify kayo sa mga susunod ng videos na upload ko. At pag-like naman po at i-comment na rin sa ating comment section box, lalo na sa mga nakaraan sa reading dito.